Muli po tayong magbabahagi ng video dito sa ating channel. Kamusta po kayo? Merry Christmas pong muli sa ating lahat. At hindi pa tapos yung Pasko at hanggang ano pa yan, hanggang siguro January 6 yata, di ba? Yung Three Kings. So itong video na ito, medyo halo-halo ito, pero kung nais nyo pong panoorin, sundan nyo lang at medyo pinaghalo-halo ko lang itong mga video na ito na nakaalap natin dito. So bago po natin ipagpatuloy ang ating pagbabahagi ng video na ito, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, i-subscribe nyo na po ito para dumami na po tayo. At yun, at medyo talagang napakahirap magparami ng ngayon ng subscribers at magparami ng views, kasi yun nga, medyo mahigpit na masyado ngayon yung itong si YT. Pero mas gusto ko pa rin dito kaysa dun sa kabila, dahil alam nyo na, yung mga vlogger lang nakakaalam yan. So sundan nyo po at panoorin itong video na ibabahagi natin dito. Siguro may mapupulot din kayo rito update. Sabi ko sa inyo, may mga puting ahas talaga tayo everyday. Napag-alaman natin na mayroong mag-aaklas at abangan-abangan natin yan. Pero kanina ay meron na naman tayong natanggap na balita. Forced exile or voluntary exile. Napag-alaman natin, ayon sa ating informante, which is magandang balita, na pinaghahandaan na ni Bangag ang kanilang exile. Ayon sa puting ahas, kasi ramdam nila na itong mga grupong ito handa nang tapusin ang kadyutahan ni Lisa Tanas. Effective ang lahat ng ating pakikipaglaban. So pinaghahandaan nila ang pagpapatalsik sa kanila. At ang malungkot, yung mga bagmen nila ay noon pa naman ito, hindi na ito actually bago. Pinupwesto na ang pera ng bayan para sa kanilang pagtakas sa Pilipinas. Kaya nga, di ba, ang budget, without explaining to you, the 6.325 trillion budget, national budget for 2025, ay pipirmahan na daw ni Bangag sa Atrenta, sa Rizal Day, nang hindi nagpapaliwanag sa inyo na mali ang ginawa nila sa pag-zero budget ng PhilHealth, sa pagtapya sa Department of Education budget, at dito sa military. Well, gising naman na yung mga brusko natin. Shout out sa inyo mga brusko. I love you guys. Balikan natin ang pangyayari. Dahil ayon sa ating mga palangga, ating mga palangga na mga juting jahas, kumbensido na sila na adik talaga ang kanilang pangulo. Pero bago tayo magpakumbinsi sa inyo, balikan muna natin ang mga balita. Anything na may pressure dun sa, lalo na yung last case na dismiss. Kung buo pa, immunity, malakas pa yung kanilang alliance, baka hindi pa ako makalabas ngayon. I did not react. Yeah, okay. I just thought, I was thinking, kanino kayang idea to? Oo nga. Landi ni Madam. Kinikilig si Madam. No. And then I was also thinking, baka sinadya. Magkatabi kami. So yun, and then dumating nga siya, pero hindi kami nagpapansinan. He didn't say anything to you. No, he didn't say anything to me, and he was hardly looking at me. Pasilip-silip lang, I think, kung hindi ako nakatingin. Sabi nila, ako rin, pasilip-silip lang akong pag-silip lang ako. Nakikita ka namin. Pasilip-silip? Merong ganun, Madam? Yes, until those spectacles happen. The next to interpolate is Congressman. Ganon niya sa akin, and then he was attempting to throw the microphone kay Senator Sani Trillanes. That it be signed today instead of tomorrow. Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Hindi. Sampaling ko siya sa publiko. Hindi. Wala naman. Ngayon na.
Wala pong ganunan. Chairman. I'll give you, no, sampling ko sa pulit, sa... Mr. Chairman, session suspended. Session suspended. Lulo, kaya... Order please, order. Ako, ang Tingog, member siya ng House of Representatives. Ng Kongreso, opo. Legislature ito. Ang pinag-uusapan natin ay bahagi ng pagsisilbi sa ating mamamayan sa kanilang kalusugan. Executive Department yun eh. Opo. Paano nga halo doon ang isang party list? Kasi dapat huwag kang pumirma. Maaari kang tumulong sa ibang paraan, pero huwag kang pipirma sapagkat dito mapoformalize yung pagsasama ng executive sa isang bagay na executive lang. Baka siya ang taga-push ko. Mapupolitika kasi, tatargetin mo LGUs. Dahil maaaring makinabang ka sa boto kalaunan. Opo. Para hindi ka mapuna sa ganun, huwag na lang yung ganun, Kuya Benny. Ano sa palagay? Tumulong na lang ng diretso. Di ba? Unit team, malakas pa yung kanilang alliance. Baka hindi pa ako makalabas ngayon. It's now a choice between these two camps. Pag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Ang kanyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. And many think that the greater evil are the Dutertes. Kaya, ang mga polis, yung mga death squads na yan, hindi sila yung mag-judge kung guilty or not yung mga suspects. Hihintayin nyo pa ba na may mabibiktima sa pamilya nyo na ganun din? Joining us here today is former Senator Laila De Lima. Good morning, Madam Senator Saba. De Lima. Welcome to the Philippine Star. Good morning, Anna Marie. Well, it's my first time here at the Philippine Yes, Star, yes. so I'm looking forward to this interview actually. Lalo nang I learned that this is a relatively new show of yours. Yes. Congratulations I for mean, this you're new the show. first in-person guest. Oh, I see. Tatanungin ko, because yung pinaka-latest ninyong event was being the seatmate Rodrigo Duterte. Oo nga. Nauna akong dumating doon. I came ahead of him and I saw nga our nameplates being side by side. Hindi mo pinalipat. No, I didn't say anything. I did not react. Yeah, okay. I just thought, I was thinking, kanino kayang idea to? Oo nga. Grabe itong si Maharlika. Itong sinasabi niya, ewan ko lang kung may katotohanan to, pero ganun pa man. At least meron siyang mga binabahagi ngayon kasi matagal ding nawala ito sa tong si Maharlika eh. Parang hindi ko napapanood ang mga video nito eh. So ngayon nandito na naman siya at yun nga may obserbasyon na naman siya tungkol sa sa Pangulo at maging sa dito kay kay tinatawag niyang Lisa Tanas. Bakit kaya? So, yun. At nasundan niyo po bang video? Di ba medyo nakakabahala rin itong mga sinasabi dito ni Maharlika na talagang nagpiprepara itong si Pangulo na mukhang tatakas, ganun ba? Pero hindi natin alam kung ano yung mga sinasabi na ito ni Maharlika, pero gusto ko kasi yung mga binabahagi nito minsan talagang marami itong may napapatunayan na talagang may katotohanan ng mga kanyang mga binabahagi dito. So, yun. At ito pang si interview kay dating Senator Laila De Lima. Yung pagdalo niya to ng pagdinig na kung saan nagkatabi sila ni dating Pangulong Duterte. At talagang ngayon nung nandun siya, nung katabi niya si talagang seryoso siya dun eh. Pero ngayon, tingnan niyo sa interview, patawa-tawa na lang siya. Kaya nga sabi ng vlogger nito, mukhang may namumuong mukhang may namumuong mukhang nai-inlove itong si Laila De Lima, ewan ko kanino. Siguro kay Tatay Digong. So, yun po, sana
nagustuhan niya itong binahagi nating video kahit medyo halo-halo. Basta ang importante, mayroon tayong naibahagi dito. So maraming salamat po at sana patuloy niyo pong panuorin ang mga binabahagi nating video dito sa channel na ito. Maraming salamat, mabuhay po kayo and God bless po sa ating lahat.